sa mga naiinit, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayon sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. Yusek, some business groups criticize President Marcos for mabagal daw na pagtugon doon sa issue ng corruption. Sabi nila doon sa kanilang letter, so na pa nung sinabi ni Presidente na mahiya naman kayo. But up until now, konti yung nakikita nilang progress. For example, hindi sila nakakakita ng whole departure order, puro lookout bulletin. So what do you want to tell them? Ito po, mas maganda po talaga na ma-explain natin kasi po kapag ka po iba ang nadidinig nila, ibang mga naratibo, maaari talaga sila magkaroon ng hindi tamang pag-unawa sa nangyayari sa kasalukuyan. Kung nagkaroon po ng SONA, that's July, August, September, October, tandaan na po natin, marami na po ang nangyari. Nandiyan na po yung mga freezing of assets na in order ng AMLAC. Nandiyan na rin po ang mga pagsasampa ng kaso. At nandiyan na rin po ang sinasabi nating immigration lookout bulletin orders na ibinigay. Bakit wala pang whole departure order? Unang-una po, ang whole departure order, ang mag-i-issue po niyan ay korte. So dapat malaman po nila na lahat po ng ginagawa ngayon ng administrasyon at ng mga law enforcement agencies ay naaayon sa batas. Hindi po natin basta-basta maaaring tawagin o sabihin na isang tao ay hindi ka pwedeng magbiyahe. Yan po naman ay lalabag sa batas. Dahil lahat naman din po tayo ay may freedom of movement. Yan po ay isang constitutional right. So ang ibig sabihin, kapag ka naman nagpalabas na po ang korte ng warrant of arrest, ito po ay maaaring hilingin sa korte na mag-issue na po ng whole departure order. So, sa mga naiinit, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayon sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So, hintayin po natin dahil may naisa pa na po, iyan naman din po ang pangako ng ombudsman. Magkakaroon rin po ng mga preliminary investigation considering na ang mga dokumento na naibigay sila, na-file sa kanila, ay hindi na kinakailangan ng fact-finding at didiretso sa preliminary investigation. So hindi po kasi, gusto pong ipaalam sa mga kababayan natin, hindi po agad na pagkabigay po ng complaint, hindi na po dadaan sa preliminary investigation, hindi po maaari mangyari yon. Pag kayo po ang nadimanda, sa lahat po ng bumabatikos o nagkikriticize ngayon, pag kayo po ang nadimanda, gugustuhin niyo po ba pagka-file ng complaint, hindi na kayo makalaga or makabiyahe? Yan po ay, kayo din po ay mabibiktima kapag wala pong due process. So isipin po natin, ang ginagawa ng pamahalaan ngayon ay may katugunan sa due process. Sino man ang madimanda, kayo man o ibang tao, basta due process po ang lagi nating papanatalihin na marespeto. So yun lamang po. Sana po maintindihan po nila yan.